Siyempre, Stel, congratulations sa bago mong single, yung Di Ko Masabi. Yes. Grabe, anong kwento behind the song? Behind the song, nung binigay yun sa akin ni Mr. C, actually may story behind that song na matagal niya nang nasulat yung kantang to. 2020 or 2022, mga ganong taon. And sabi niya, naghahanap lang daw siya ng tamang singer na mapagbibigyan ng kanta. Dahil ang gusto niya, batang singer, pero this time, ayaw niya daw babae, gusto niya lalaki. Nagkataon po nung nag-perform ako sa song niya, sa concert niya yung Gen Z, parang sabi niya, parang kay Stel ko ibibigay yung song. Parang yun po yung pagkakaalala ko sa kwento niya. And sabi niya talagang ginawa daw yung kanta for me, kaya daw nagkataon. Baka po siguro, yun. Grabe, how does it feel na ganyan yung kwento sa'yo ng the Ryan Cayabyab, Naku po, the ano po, national artist himself? bukod po sa kinakabahan ako, kilig na kilig po talaga ako nung time na yun. Kasi, di ba, Mr. C na po yung nagsabi ng ganun. And napapanood ko po yung mga interviews niya, yung mga praises niya, good words niya about me. Di po mapaniwala na may ganung Mr. C na magsasabi ng mga bagay about me. Nakakatawa. May pressure ba on your part to do justice on his song, Opo, being sobra. the national artist himself? Sobra po kasi knowing Mr. C, lahat ng songs niya, kilalang kilala and hanggang ngayon kinakanta. Kaya naman itong kanta na to, pag hindi to kinanta ng sambayanan, isa akong failure. De, joke lang. Ano lang po, sobrang grabe po yung pressure niya for me dahil nga syempre Mr. C yung may gawa ng kanta. And then yung song pa mismo, sobrang taas. Kahit ako po, honestly, pag pinaperform ko siya, kinakabahan ako kasi may mga time na parang feeling ko kukulangin ako ng hangin, kakapusin ako. Practice. Hanggang ngayon po pinapractice ko po yung song kung paano siya i-perform. So malaking tulong po yung tour, itong mga event, mga music festival na nagiging ano po siya, nakakasanayan ko pong i-perform yung song.